Magpapatupad ng gun ban ang Philippine National Police bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nakatakdang i-deploy ang nasa halos 10,000 mga pulis. Si Henry Nicolas magbabalita. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nakapag-deploy na ng nasa 10,000 PNP personnel bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa press briefing sa Camp Crame, binanggit ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na magpapatupad ng gun ban sa buong BARM mula August 14 hanggang October 28. Dito nakatakdang magbantay ang nasa 9,731 na pulis. Base sa datos na inilabas ng Commission on Elections sa COMELEC, nakapagtala ng halos 100 lugar sa BARM na itinuturing bilang election hotspot. Batay sa datos ng COMELEC, may 94 sa 108 na bayan at lungsod ng BARM ang itinuturing na election areas of concern at 29 ang nasa red category or areas of grave concern. 2 pang bayan ang buluan sa Maguindanao del Sur at Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte ang kasalukuyang nasa ilalim ng COMELEC control. Binigyang din ni Torre na ang ginagawang hakbang ng organisasyon ay bahagi ng kanilang mandato para panatilihing mapayapa at credible na halalan. Samantala muling ibinida ng General ang matagumpay na operasyon ng PNP sa ilalim ng 911 response. Binanggit niya rito ang hostage drama na nangyari sa pampublikong palengke sa Baliwag, Bulacan kung saan nasagip ang isang hostage victim at naaresto ang suspect. Bago mangyari ang pang-hostage, nasaksak raw o nakasaksak raw ng 2 biktima ang suspect. 6 anyos na lalaki ay nanaksak ng 2 biktima, hostage pa ng isang minor de edad. Sa kabila ng tensyon, mabilis na gumalaw ang ating mga pulis at matanggumbay na nasagip ang biktima at naagaw ang patalim sa pamamagitan ng presence at tapang at presence of mind. Dito pinatunayan raw ng PNP na hindi kailangan agad magbuwis ng buhay ang sinuman kung kaya namang arestuhin ang mga suspect. Sa kasalukuyan, hawak na ng mga otoridad ang suspect na nakatakdang sampahan ng reklamong attempted homicide, frustrated homicide. Nakatakda namang magdagdag ng health line ng PNP sa 911 para sa mga individual na nakararanas ng kalungkutan o gusto nang makakausap. The sad story is that from January to June, almost 2,000 Filipinos have already taken their lives by their own hands. Okay? So may mga nagsusuicide tayo mga kababayan. Yes, yung helpline is, kasi sa ngayon, ang 911 natin, press 1 for police assistance, press 2 for fire, press 3 for medical emergency, press 4 is kung gusto nyo lang ng kausap. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.